Bago pa tuluyang lumabas ng pintuan ng matandang babae, ay binigyan pa si Enright ng isang makahulugang titig. Saka ito tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Unti-unting nanlabo ang paligid ni Rian at wala na siyang naalala pagkatapos. Nagising si Rian dahil sa tapik ng kanyang asawa. Umaga na pala at dumating na ito galing sa pinagtatrabahuang pabrika. Walang matandaan si Rian sa mga nangyari. Medyo nahihilo pa siya at nagtataka kung bakit doon siya nakahilata sa salas. Ilang minuto rin ang lumipas bago niya naaalala ang mga pangyayari nung madaling araw at yung tungkol sa matanda. Mahal yung matanda. May matandang nakapasok kagabi rito. Bulalas niya na tila natataranta. Paninga-linga pa ito. Na tila may hinahanap. Anong matanda? Saan? Ano bang nangyari sa'yo dyan ka natutulog? Sunod-sunod na tanong ni Elmo na mababakas ang pag-aalala para sa kaniyang kabiyak. May matandang nakapasok kagabi, mahal. Sasaktan niya tayo. Sasaktan niya ang anak natin. Tugon niya kay Elmo at tuluyan ang humagulhol si Rian. Niyakap naman siya ng asawa upang patahanin. Walang matanda, mahal. Baka nag-iinip mo lang yun. Imposibleng masundan niya tayo rito. Pag-aalo pa ni Elmo. Nakita ko siya kagabi. Sabi pa nito. Sabay tingin sa kanyang tiyan. Itinaas pa niya ang kanyang suot na baro para patunayan ang sinasabi. Tingnan mo, may tinusok siya sa tiyan ko. Turo pa rin sa parting tinusok ng matandang babae ngunit wala namang kahit anong bakas doon na tinusok ito. Wala naman, mahal eh. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Magpahinga ka muna. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Sabi pa ni Elmo ngunit hindi niya nagawang mapatigil ang asawa sa pag-iyak. Halos 2 linggong binabagabag si Rian ang pangyayaring iyon. Madalas itong umiiyak at palaging tamang hinala. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi dahil silang dalawa lang mag-ina ang naiiwan. Kaya naisip ni Elmo na palitan ang oras ng kanyang pasok. Pinagbigyan naman si Elmo ng kanyang hiling ng kumpanyang pinapasukan niya. At mula nga noon ay naging maayos na uli ang kalagayan ni Rian. Lumipas ang ilang buwan at hindi na muling nagpag-usapan ang matungkol sa matandang babae. May isang magandang balita ang dumating sa kanilang mag-asawa mula sa doktor ni Rian. Ayon dito nagdadalang tao siya at 3 buwan ng bata sa kanyang sinapupunan. Masayang-masaya ang mag-asawa dahil dito, lalo na noong bumalik sila sa klinik para magpa-ultrasound dahil nalaman nila na kambalat parehong lalaki ang kanyang magiging anak. Sabik na silang makita ang 2 junior ng pamilya hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganak ni Rian. Mahal, manganganak na yata ako. Nakangibig sabi ni Rian sa asawa. Talaga, mahal, sandali lang mga baby ha. Steady lang kayo dyan. Huwag niyong pahihirapan si mami ha. Sambit ni Elmo habang nihimas ang tiyan ng asawa. Masakit na talaga, mahal. Angal ni Rian. Saglit lang, mahal. Tatawag lang ako ng sasakyan na maghahatid sa atin sa klinik. Sabi nito sabay labas ng bahay upang maghanap ng masasakyan. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa klinik kung saan nakatakdang mga anak si Rian. Ngunit ilang oras pang dumaan bago siya pinahiga ng doktor. Ayon dito, kailangan muna niyang maglakad upang bumaba yung bata at hindi siya mahirapang manganak. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Tanong ni Elmo sa doktor. Ay, hindi po pwede, sir. Maghintay na lang po kayo rito. Tanggis sa kanya nito. Wala namang nagawa si Elmo kung hindi ang sunod. Paikot-ikot sa paglalakad si Elmo at hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang nagdadasal habang sa loob naman ay hirap na hirap sa panganak si Rian. Sige po, misis. Iri pa po. Malapit nang lumabas ang bata. Ayan na, at kaunting iri pa, sabi ng doktor. Medyo nahihirapan na si Rian kaya't ibinuhos na niya ang kanyang natitirang lakas sa huling iri na ginawa niya. Kung hindi pa rin ito lalabas, ay siguradong cesarean na siya. Congrats, misis. Bati sa kanya ng doktor. Narinig din niya ang unang iyak ng kanilang kambal. Ngunit dahil sa sobrang pagod na nararamdaman niya, ay kusang napapikit ang kanyang mga mata. Pero hindi siya makapaniwala sa nakita niya ng mga oras na iyon. Nasa likod ng doktor ang isang matandang babae at hawak-hawak nito ang isa sa mga anak niya habang mataman itong nakatitig sa kanya. Gustong sumigaw ni Rian dahil sa kanyang nakita, ngunit wala siyang sapat na lakas upang gawin yun. Maski ang iangat ang kamay upang ituro ang matanda, ay hindi na niya magawa dahil sa labis na panghihina. Hanggang sa tuluyan ang nakatulog si Rian dahil sa pagod. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising rin si Rian. Nasa gilid ng kanyang kama ang natutulog na sa Elmo at hawak nito ang kanyang kaliwang kamay. Gumalaw si Rian dahil nakaramdam siya ng pangangawit ng kanyang pwesto at dahil doon ay nagising ang kanyang asawa. Medyo hindi niya maintindihan kung anong nangyari. Namamaga kasi ang mga mata nito kaya't ngingitian niya ang asawa. Bakit namamaga ang mata mo? Umiyak ka ba? Buhay pa ako. Biro niya sa asawa. Pero natiling tahimik si Elmo.
Nasaan ang kambal natin? Gusto ko silang makita. Tanong ni Rian. Hindi nagsalita sa Elmo na puno ng katahimikan ng buong kwarto. Mahal, noong mga panahon ngayon ay medyo nagkakakutob na siya sa mga nangyayari kaya inulit niya ang tanong sa asawa. Mahal na saan ang mga bata? Garalgal na tanong niya. Yumuko sa Elmo dahil hindi niya kayang tingnan ng asawa. Mahal dinala sila sa malaking ospital. Wala sila rito. May sakit daw yung kambal. Hindi kita maiwan sa ganyang lagay kahit sinamama muna ang pinagbantay ko roon. Paglalahad ni Elmo sa asawa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nagsimula na ring umiyak si Rian. Hindi totoo yan. Sabihin mong hindi totoo yan. Iyak ng iyak si Rian. Niyakap siya ng kanyang asawa para pagaling sakit na nararamdaman nito. Ang hindi alam ni Rian ay may hindi sinasabi sa kanya si Elmo. Bago pa man kasi may sugod sa ospital ay wala nang buhay ang isa sa mga kambal. Alam niyang hindi ito matatanggap ni Rian kaya't hindi muna niya ito sinabi. Nang makaipon ng lakas ay agad pumunta si Rian sa ospital para silipin ang kanyang kambal. Ngunit ang lumo siya sa kanyang nalaman, wala na ang isa sa kambal. Iyak nang iyak si Rian dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Pero sinabi niya sa sarili na kailangan niyang malakas para kay Noah, ang isa sa mga kambal. Naiuwi pa nila sa kanilang bahay si Noah dahil sabi sa kanila ng doktor ay okay na naman ito. Nagluksa ang buong mag-anak sa pagkamatay ng isa sa kambal at makalipas ang halos 2 linggo, habang gabi-gabing hindi pinapatulog si Rian ng kanyang mga panaginip, ay sinugod muli sa ospital si Noah. Dumugo kasi ang ilong nito sa hindi malamang dahilan. Naikwento ni Rian sa asawa ang gabi-gabing laman ng kanyang panaginip. Pilit daw inaagaw sa kanya ng matandang babae ang kambal at inilalayo ito. Itigil mo na nga yung kababanggit sa matanda na iyon. Taon na ang nakakalipas pero hindi ka pa rin makamove on. Singhal sa kanya ni Elmo. Pero totoo ang sinasabi ko. Mangiyak-iyak na si Rian. Ewan ko sa'yo. Tigilan mo ako. Ang sabihin mo pabayakang ina kaya nagkakasakit ang anak natin. Sigaw nito sabay talikod sa asawa. Nasaktan si Rian sa sinabi ni Elmo. Hindi niya matanggap sa tinura nito. Iyon ang unang bisis na sinigawan at sinumbatan siya ng kanyang asawa. Mas lalong bumigat ang dinadala niyang pagsubok. Kinabukasan ay binawian din ang buhay si Noah, kaya tila pinagsakloban ng langit at lupa si Rian. May sakit daw sa dugo ang kambal, isang kondisyon na namamana at ay sasalin sa kanilang pamilya. Dahil sa nangyari ay naging madalas ang pag-aaway ng mag-asawa at madami silang bagay na hindi na pagkakasunduan. Palaging mainit ang ulo ni Rian at naging ang panganay na anak ay napagbubuntan niya ng inis. Madalas niya itong napagbubuhatan ng kamay at marami ring nagsasabing nagsasalita raw si Rian ng mag-isa. Paulit-ulit din itong binabanggitan tungkol sa matandang babae at sinasabing siya ay sinumpa kaya namatay ang kanyang mga anak. Tuluyan ang nawala sa katinoan si Rian dahil sa sunod-sunod na dagok ng sumubok sa kanilang pamilya. Ngayon ay nagpapagaling si Rian sa isang institusyon kung saan kinakalinga ang mga katulad niyang tinakasan na ng realidad. Tunay nga bang sakit sa dugo ang